10 signs ng batang may Autism Spectrum Disorder or ASD. Number 1, hindi tumitingin sa mata. Hirap ang bata na makipag-connect sa ibang tao gamit ang eye contact. Madalas nakatingin sa ibang direksyon kapag kinakausap. Number 2, hindi tumutugon kapag tinatawag ang pangalan. Kapag tinatawag ang pangalan niya, parang hindi niya pinapansin o hindi agad nagre-react kahit naririnig niya. Number 3, delayed speech o hirap magsalita. Nahuhuli ang bata sa pagsasalita kumpara sa ibang bata. Halimbawa, kaunti lang ang salita o hindi pa nagsasalita sa edad na dapat ay nagsasalita na. Number 4, paulit-ulit na galaw. May mga galaw na inuulit-ulit tulad ng pag-flap ng kamay, pag-ikot ng katawan, o pag-uga kapag masaya at excited o stress. Number 5, mas gusto mag-isa kaysa makipaglaro. Mas comfortable ang bata na maglaro na mag-isa at hindi interesado makipag-interact sa ibang bata. Number 6, hirap umintindi ng emotion ng ibang tao. Nahihirapan siyang maintindihan kung ang ibang tao ay masaya, malungkot o galit. Number 7, sobrang focus sa isang bagay. Minsan, isang bagay lang ang gusto niyang gawin o pagtuunan ng pansin tulad ng paulit-ulit na paglalaro ng isang parte ng laruan. Number 8, ayaw sa pabago-bago ng routine. Gusto ng bata na pare-pareho ang ginagawa araw-araw. Kapag nagbago ang routine, maaaring magalit o mag-tantrums. Number 9, sensitibo sa tunog, ilaw o hawak. Dito, madaling mairita o matakot sa malakas na tunog, maliwanag na ilaw, o sa hawak niyang ibang tao. Number 10, ito na yung pinakahuli, hindi gumagamit ng gestures. Dito, hindi siya madalas gumamit ng kilos ng kamay tulad ng pagturo, pagkaway o pag-sign para ipakita ang gusto niya. Yan ang 10 signs na ang batang positive sa Autism Spectrum Disorder or ASD. Pero mahalagang paalala, hindi ibig sabihin na may autism agad ang bata kapag may isa o dalawang sign. Pero kung marami sa mga ito ang napapansin habang lumalaki ang bata, mabuting kumonsulta sa doktor. Narito ang 10 posibleng senyales na may cerebral palsy ang isang bata. Ang kondisyon na ito ay problema sa paggalaw, muscle control at postura dahil sa pinsala o abnormal na development ng utak habang buntis, ipinanganak o pagkatapos ipinanganak. Number 1, mabagal ang development ng paggalaw. Nahuhuli sa pag-upo, paggapang o paglalakad kumpara sa ibang bata. Number 2, matigas o sobrang lambot ang muscles. Maaaring sobrang matigas o kaya naman ay sobrang floppy, malambot ang katawan ng bata. Number 3, hindi pantay ang paggamit ng katawan. Pag sinabing hindi pantay ang paggamit ng katawan ay isang kamay o paa lang ang madalas na gamitin habang ang kabila ay mahina. Number 4, hirap kontrolin ang galaw. May mga di sinasadyang galaw o panginginig ng kamay o paa. Number 5, problema sa balanse at koordinasyon. Pag sinabing problema sa balanse o koordinasyon, madalas matumba o hirap tumayo ng maayos. Number 6, hirap lumunok o kumain. Ang bata ay maaaring madalas mabulunan o mahirapan na magnguya. Number 7, delayed speech o hirap magsalita. Nahuhuli ang pagbibigkas ng salita o malinaw na pagsasalita. Number 8, hindi normal ang posture. Kapag sinabing hindi normal ang posture, nakabaluktot ang braso o paa o kakaiba ang posisyon ng katawan. Number 9, naglalakad ng kakaiba. Maaaring nakadapa, tapos ang paa nakatipto o nakakrease ang paa habang naglalakad. Number 10, hirap kontrolin ang ulo. Pag sinabing hirap kontrolin ang ulo, sa baby, hindi agad nakukontrol ang ulo kapag binubuhat o pinapaupo. Yan ang 10 posibleng senyales na may cerebral palsy ang isang bata. Pero tip lang, mas maagang pagtukoy ang kondisyon, mas maagang matutulungan ang bata sa therapy. Pero hindi ibig sabihin na kapag may isa o dalawang senyales ay may cerebral palsy na agad ang bata. Pero kung may napapansin kayong ganitong sintomas, mas mabuting magpatingin sa pediatrician o neurologist para sa evaluate agad. 10 na posibleng senyales na may congenital hypothyroidism ang isang bata. Ito ay kondisyon kung saan kulang ang thyroid hormone ng sanggol mula pa pagkasilang. Number 1, matagal na paninilaw ng balat or jaundice. Kapag ang baby ay matagal nang dilaw ang balat o mata, lampas ng 2 linggo. Number 2, madalas na antukin o sobrang tahimik. Ang sanggol ay laging tulog at hindi gaanong aktibo kumpara sa ibang baby. Number 3, mahinang pagdedede. Nahihirapan sumuso o kaunti lang ang gatas na iniinom. Number 4, matagal ang paglaki. Hindi agad tumataas ang timbang o height ng bata habang lumalaki. Number 5, malamig ang balat. Kadalasan malamig ang kamay at paa ng bata na kahit hindi malamig ang paligid. Number 6, pamamaga ng mukha, mukhang papi o namamaga ang mukha lalo na sa mata at labi. Number 7, malaki o makapal ang dila.
Minsan lumalabas ang dila ng baby dahil mas malaki ito kaysa sa normal. Number 8, paos o mahina ang pag-iyak. Ang iyak ng baby ay parang paos o mababa ang tunog. Number 9, matigas o madalang ang pagdumi. Nagkakaroon ito ng constipation o hirap sa pagdumi ang sanggol. Number 10, matagal ang development. Habang lumalaki, maaaring mahuli sa pag-upo, paglalakad, o pagsasalita. Yan ang 10 posibleng senyales na may congenital hypothyroidism ang isang bata. At kapag napapansin ang mga senyales na ito, mahalagang magpatingin agad sa pediatrician dahil nagagamot ang congenital hypothyroidism kung maaagapan o matutuklasan agad. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, like, share, and subscribe. Ang muscular dystrophy ay isang grupo ng sakit na nagdudulot ng unti-unting panghihina at pagnipis ng mga kalamnan ng katawan. Karaniwan itong lumalabas habang bata pa at maaaring mapansin habang lumalaki ang bata. Mahalagang malaman ng mga magulang ang mga senyales upang maipatingin agad sa doktor at mabigyan ng tamang gabay at paggagamot. Ngayon, magbibigay ako ng 10 signs ng batang may muscular dystrophy. Number 1, madalas na matumba o madapa. Nahihirapan ang bata sa balanse kaya madaling matumba habang naglalakad o naglalaro. Number 2, hirap tumayo mula sa pagkakaupo o pagkakahiga. Kadalasan, kailangan pa niyang gumamit ng kamay para umangat dahil mahina ang muscles sa hita at sa balakang. Number 3, matagal matutong maglakad. Mas late kaysa sa ibang bata ang paglalakad o pagtakbo dahil mahina ang muscle development. Number 4, lumalakad na parang penguin. Medyo nakabuka ang mga paa at gumagalaw ang balakang habang naglalakad. Number 5, nahihirapan umakyat ng hagdan dahil mahina ang muscles ng hita at binti. Number 6, malalaki ang binti lalo na ang calf muscle. Mukhang malaki ang binti pero kadalasan ay fat at scar tissues lang at hindi totoong malakas ang muscles. Number 7, hirap tumakbo o tumalon. Madaling mapagod kapag may physical activity. Number 8, pananakit o paninigas ng muscle. Maaaring magreklamo ang bata na masakit ang muscles kahit hindi naman masyadong napagod. Number 9, unti-unting panghihina ng katawan habang lumalaki. Habang tumatagal, mas nahihirapan sa paggalaw ang bata. Number 10, hirap panatilihin ang tamang postura. Maaaring yumuko ang likod o magkaroon ng problema sa pag-upo at pagtayo. Yan ang 10 signs ng batang may muscular dystrophy. At kapag napansin ninyo ang ilan sa mga senyales na ito, magpatingin agad sa pediatrician o neurologist para sa tamang pagsusuri. Bago ka pa lang ba dito sa channel ko? Like, share, and subscribe. Ang Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD ay isang kondisyon sa utak na nakakaapekto sa kakayahan ng isang bata o adult na mag-concentrate, mag-control ng impulses at minsan ay nagpapakita ng sobrang enerhiya o pagiging hyperactive. Hindi ito simpleng kakulangan sa atensyon lamang. Ito ay isang neurodevelopmental disorder na pwedeng makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na buhay. At dapat alam ito ng mga magulang. Ngayon, magbibigay ako ng 10 signs ng ADHD at kahulugan nila. Number 1, kakulangan sa atensyon. Madaling malihis ang isip sa ginagawa, hirap mag-focus sa detalye o sa mga gawain. Number 2, hyperactivity. Palaging aktibo, hindi mapakali, laging gumagalaw o naglalaro kahit sa hindi angkop na sitwasyon. Number 3, impulsivity. Madaling gumawa ng desisyon o aksyon nang hindi iniisip ang resulta. Maaga mag-react sa sitwasyon. Number 4, hirap sundin ng instructions. Madaling makalimot o hindi natatapos ang task na may steps. Number 5, organizational challenges. Hirap magplano o ayusin ang mga gawain sa tamang paraan o oras. Number 6, forgetfulness. Madaling makalimot sa araw-araw na buhay tulad ng gamit sa school o trabaho. Number 7, fidgeting. Paulit-ulit na galaw ng kamay, paa o katawan, lalo na kapag nakaupo ng matagal. Number 8, difficulty listening. Hirap makinig sa kausap o tila wala sa paligid kahit malinaw ang usapan. Number 9, frequent interruption. Madalas makahadlang sa usapan o mag-cut ng kausap sa hindi tamang oras. Mabilis mainis, mawalan ng pasensya o madaling ma-frustrate sa simpleng bagay. Ito ang 10 signs ng ADHD. Laging tatandaan, hindi ibig sabihin may nakita kayong dalawang sign dito ay may ADHD na kaagad. Pero kung marami kayong nakitang signs na nandito sa mga sinabi ko, mas magandang magpakonsulta sa pediatrician. Ang developmental delay ay isang kondisyon kung saan ang isang bata ay hindi nakakamit ang mga normal na milestone sa kanyang paglaki at pag-unlad ayon sa tamang edad. Maaring maapektuhan nito ang motor skills, paggalaw, speech at language, cognitive skills, at social-emotional development. Mahalaga itong mabantayan sa maagang yugto upang mabigyan ng tamang suporta at intervention ang bata. Ngayon, magbibigay ako ng 10 signs ng developmental delay.
Number 1, late na pag-upo o paglalakad. Hindi pa nakakaupo ng maayos o nakakalakad sa edad na inaasahan. Number 2, delayed speech. Hindi nagsasalita o may limitadong bokabularyo kumpara sa kapwa-bata ng parehong edad. Number 3, mahina ang fine motor skills. Hirap sa paggamit ng kamay tulad ng paghawak ng lapis, pagsusulat, o pag-grip ng maliit na bagay. Number 4, problema sa koordinasyon. Hirap sa pagtakbo, pagtalon, o pagsabay ng galaw. Number 5, hindi nakaka-interact sa kapwa-bata. Hirap makipaglaro o makisama sa iba. Number 6, limited social skills. Hindi nakaka-smile, hindi nakaka-react sa tawag ng pangalan, o hirap makipag-ugnayan sa magulang. Number 7, mahinang attention span. Madali mahilo o mawalan ng focus sa isang aktibidad. Number 8, delayed cognitive development. Hirap matutunan ng basic concepts gaya ng kulay, hugis, o simpleng instruction. Number 9, problema sa pagkain o pag-swallow. Hirap sa pagkain, maluhang picky eater, o delayed ang feeding skill. Number 10, repetitive behaviors o usual movement. Paulit-ulit na galaw, pagkakakulong sa isang gawain o hindi karaniwang paggalaw ng katawan. Yan ang 10 sign ng developmental delay. At kung may nakita ka lang na isa o dalawa na sign dito, hindi naman ibig sabihin nun ay sign na ng developmental delay. Pero kung maraming sign na nakita dito, dapat na magpatingin sa pediatrician o sa doktor. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, like and subscribe. Ang congenital heart disease ay isang kondisyon kung saan ang puso ng sanggol ay may problema o depekto mula pa sa kapanganakan. Nangyayari ito kapag hindi nabubuo ng maayos ang bahagi ng puso habang nasa sinapupunan pa ang bata. Dahil dito, maaaring hindi maayos ang daloy ng dugo sa katawan at maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas habang lumalaki ang bata. Narito ang 10 signs ng maaaring may congenital heart disease ang bata. At dapat alam ito ng mga magulang, lalo na kapag hindi pa nadidetect na may congenital heart disease ang isang bata. Number 1, madaling mapagod. Ang bata ay madaling mapagod kahit sa simpleng galaw, pag-iyak o paglalaro. Number 2, hirap sa paghinga. Mabilis o hirap sa paghinga ng bata kahit hindi naman siya masyadong gumagalaw. Number 3, common ito sa mga may congenital heart disease. Kulay asul ang labi o kuko. At tinatawag itong cyanosis kung saan nagiging kulay asul ang labi, dila o kuko dahil kulang sa oxygen ang dugo. Number 4, mabagal ang paglaki. Ang bata ay hindi tumataba o hindi tumataas ang timbang gaya ng inaasahan sa kanyang edad. Number 5, madalas na pagpapawis. Kahit hindi mainit o hindi gumagalaw ng husto, mabilis pawisan ang bata, lalo na kapag kumakain o umiiyak. Number 6, madalas na pagkakaroon ng ubo o impeksyon sa baga. Ang bata ay madaling magkaroon ng sipon, ubo o pulmonya. Number 7, hirap sa pagdedede o pagkain. Ang sanggol ay madaling mapagod habang dumidede kaya madalas humihinto sa pagkain. Number 8, pamamaga ng paa, tiyan o mukha. Maaaring magkaroon ng pamamaga dahil sa problema sa daluyan ng dugo. Number 9, mabilis o hindi normal na tibok ng puso. Ang tibok ng puso ng bata ay maaaring masyadong mabilis o kakaiba. Number 10, madalas na pagkahilo o pagkawala ng malay. Sa mas malalang kaso, maaaring mahilo o mawalan ng malay ang bata. Yan ang 10 signs na merong congenital heart disease ang isang bata. Kung may napapansin ng ilan sa mga sintomas na ito, mahalaga magpatingin agad sa doktor.